So yun, no, KJX, kamusta kayong lahat? At nakita niyo naman yung news natin kahapon, di ba? So nagtry tayong gumawa ng analysis about Bitcoin, no? Kung ano mangyayari sa kanya. So ito yung ginawa natin analysis kahapon. Mapapansin natin, tumama naman, no? Tumama naman siya. Kung mapapansin nyo, no? Kasi inaaralan natin kung ano yung mga pwedeng mangyari, di ba? So, gusto ko na rin maging trader soon eh. So, tinitingnan ko, dito ako nagpa-practice everyday. Tinitingnan ko yung mga news, kung ano yung nakikita kong insights about dito sa graph. So, ngayon, kung tatanungin nyo kung babagsak pa siya, for me, no, hindi pa right time, no, para sabihin natin na papalo siya pataas, no. I think nasa 40,900. Kanina biglang bumagsak yan, no, from 41,700 biglang nalaglag, no, hanggang 40,800 or 700, no, 700 kanina. So pag ito mga lodi, for me sa akin, kung ako yung magti-trade, para sa akin kung ako yung magti-trade, no, siguro 39,800. Once na bumagsak pa yan dyan, para sa akin lang, kukunin ulit yung 37. Babagsak ulit yan ng 37, no? Pag nakuha yung resistance natin dyan. For me. Kasi ako, inaaral ko pa lang Kasi ito, katulad nito, tumatama naman yung ano natin ngayon, no? Tumatama naman yung ating analysis. So, check ko lang yung iba. Kasi parang may isa pa ako nakikita dito. Dito tayo. Tapos, I think dito sa baba yan. Yan. Sakto kasi yung mga guhit to. So, baba pa. Okay. Baba natin ng konti. Tapos, angat natin to. Saktong-sakto. So, yan. Symmetrical triangle. Isa sa nakikita natin yan. So, may tendency na kapag kasi ganito yung graph, may pag-angat May pag-angat mga lodi, no? So, pwede siyang umangat, no? Pero dun sa isang pinakita natin, once na nag-dump pa siya ng 39,800, possible kukunin ng 37,600. So, check natin yung mga iba, no? Mga ibang tinitingnan natin kung ano ba yung para sa kanila, babagsak ba o hindi. Ito si Ran, ano ba to? Neuner, no? 36,600 sa kanya, no? Pwede pa mag-dump ng 36,600, 37,300. Ito naman si Crypto GPR, para sa kanya naman, last dip will be around 38,700. If it's dump 30k, pagka pumunta siya ng 30k today, so ayun, pwedeng bumagsak nga. Sa kanya naman 39k. So sa atin nasa 39,800. Okay. So pero ito, kung tatanungin niyo naman, good to buy ba ang Bitcoin? Para sa akin naman, kung umaasa tayo kung alam natin papasok to ng 100,000. Yes, para sa akin, good to buy naman, no? Ang mga altcoins, kung mapapansin nyo, altcoins is talagang regla ngayon, di ba? Regla na ngayon, no? Bumagsak din sila. RON token, nagsibagsakan din, no? From 96 to 86 yata ngayon. ADA, naging 31 o 32. So, Dogecoin, nasa 5 pesos and 13 centavos. XRP, 34 or 33 yata. XRP, 33. Yan natin. Diba? Sa ulo natin yung mga coins natin ay 32. Okay, no? For me, medyo nasa mid-bull tayo, is okay naman, no? Pero ito yung pinaka diyan, ito yung pinaka question diyan, no? May possible dump next year. Yun yung bali-balita, no? So ang source natin, so yan lang yung mga nakikita natin, mga whales, no? Yung mga pina-follow natin. Ang tingin nila, lilipad ang BTC ng January, no? January dahil approval ng ETF. Pero dalawa yan. Pwedeng mag-dump muna yan, no? Bago yung approve.
Kasi baka mamaya may dumating na news na negative. Kunyari, ganito. Kunyari yan, just in. SEC holds another meeting with BlackRock to discuss its spot Bitcoin ETF. No? Ano yung lalabas na news regarding sa ganyan? Baka mamaya, biglang nag 50-50 na hindi pala ma-approve, di ba? Magkakaroon ng ano yun, magkakaroon ng rally pababa, no? And then biglang magsasabi sila na approve, biglang lilipad yun. Ngayon, kayo mismo ang mag-check niyan. Sabi ko nga, bantay lang. Kung ako sa inyo, sabi ko nga ako papakita ko sa inyo mga lods, no? Ikaw kay GX, anong ginawa mo? Bumili ako XRP, ayan. Tapos ngayon nagtitrade ako. Trade ako ng 62 USDT. Ayan, yung ginagawa ko. And then, copy trading. So, nagka-copy trade lang ako dito. So, pinakita ko kahapon yan doon sa, saan? Sa, dito natin, no? Sa page natin na isa. Na kung saan, sabi ko, doon nyo ako i-follow dito. No? Kung ano yung page natin dyan, dyan nyo ako i-follow. Kasi nandiyan dyan yung raffle natin, mga lodi. And, ito, nag-TikTok pa nga tayo kung ano yung mangyayari. Ito yung kagabi. Dito ko kasi pinopost kapag nagpa-practice ako, mga lodi. Pero syempre, hindi ko pinapasunod yan. Practice lang yan. Sinasabi ko, practice lang pwedeng mangyari. So, ayun, biglang bumagsak, mga idol. So, eto na. Dito nyo ako i-add, mga lodi. Dito. Sa Mark Anthony Lerma Crypto Tambayan. So, ayan yun. So, mga idol. So, eto yun. Bumili tayo ng XRP. And then, syempre, saan? Nag-post din tayo doon sa ating, Twitter din, no? I think Twitter ko pinost yung trade ko kagabi about JTO, no? 70%, nag-take profit tayo doon. Hindi, ito, ano na naman to? Tawag dito. Kay Bonk naman to, kay Bonk. Doon tayo kay Bonk, nag-update tayo kay Bonk, mga lodi. No? So, yun lang ginawa ko. Bumili ako ng XRP and then nag-trade ako. So, ngayon, nasa 59 USDT. So, I think, medyo negative 4 tayo. Pero good lang kasi hindi pa naman tapos yung trading natin. So, ayan. SEC denies Coinbase petition requesting transparent rules and regulation for crypto. Ang dami pang papasok na news, no? Bago natin makita yung pinaka-bull natin, di ba? Sabi nga nila bakit nag-bull run no nakaraan? Kasi dahil doon sa pagbili ng Tesla, no, sa BTC. So ngayon ang inaasahang pupunta isang BlackRock. Tapos pangalawa, Apple, di ba? Sila yung mga pupunta ngayon, no, sa yung inaasahan na pag sila bumili, automatic yan. Lilipad yan, mga lodi, no? So 2024 ang sinasabi pa nga nila Pero syempre, naiiba yung news, no? Kapag everyday naman, no? Everyday tayo nag-news. Pero sabi nila, lilipad dyan, spot ETF, and then babagsak yan pagdating ng halving, no? Aangat ng konti sa halving, pero bigla magdadump yan. And then mag-i-start yung pump ulit niyan by August 2024. Kaya kung ako sa inyo, try nyo muna aralin ngayon. Ako, may time pa. Sabi ko, sarili ko, may time pa para aralin ko to. No? Kasi, hindi lang naman sa bull market kumikita Di ba? May bear market din. Di ba? Malay mo, matsyempohan mo yung di ba, bear market? Ikaw naman si Pogi, no? Nag-short ka from bull market to bear market. Antindi noon, mga lods, di ba? Ang bilis ng laglag doon, ang bilis ng pera noon, di ba? Pero syempre, sinasabi ko lang yun. Kaya ako, meron akong 1 taon o 2 taon para aralin kung ano yung possible na mangyayari, no, sa Bitcoin. Kasi syempre hihintayin ko ang next bear market, di ba? Kasi pwede kayo yumaman sa bull, pwede using bear to bull, pwede ka ring yumaman bull to bear, di ba? Sabi nga nila, basta matsyempohan mo yung, kunyari kung ikaw nag 15k ka, nag-long ka sa 15k o ngayon nasa 40k na, di ba? Profit na. So, yun yung gusto kong mangyari sa bear market, no? Gusto kong makita yun, mga lods, yung tapos mababa lang yung leverage sa akin. Okay na ako doon sa mababang leverage, basta palagapak, no? After 5 years, nakita nyo naman, no? 2021, nagsimula yun, no? I think November nag-start bumaba no? Nung start bumaba yun, dire-diretso na yun, 1 taon na yun.
Isang taon ka nakalong ay naka-short, di ba? So yun, mayabang ka nun. Sure ball. Kaya inaaral ko siya maigi, no? And then, Axie Infinity update tayo mga idol. No, kung mapapansin nyo, tingnan kung mapapansin nyo lang ha. Grabe, no? Grabe suporta ni Gio sa sa community. Isipin nyo, no, nagbenta si RMC, ayun, si RMC, no, ng Axie worth 7.5 ETH Mystic Axie, o binili ni Gios. O, di ba? Binili ni Gios, pero ang ginawa ni RMC, ayan, ibinili niya din ng Aqua. Syempre si RMC isa sa Aqua agad, di ba? So, ayan yung mga team talaga niya. Siguro ito yung gagamitin niya, no? Gagamitin niya sa paglalaro, mga lodi, di ba? And then ano pa, yung pwedeng mangyari ngayon, SLP, no? Tingnan niyo presyo, 0.15. Oh, ngayon, di ba, ang daming natatakot kasi bumagsak na naman, di ba? Kasi bumagsak na naman. Takot na naman bumili ang mga tropa, di ba? Ako lagi, tingnan nyo uulitin ko sa akin hindi to financial advice. Hindi to financial advice, mga idol. Ayan, bumaba. So bumili ako. So, sa bawat baba bumibili ako. Kasi isipin mo 32 binili mo. And then paano pag lumipad ulit ng 50 ng ng 34? Di panalo ka pa rin, di ba? Panalo ka pa rin, mga lodi. Kahit 33, di ba? Panalo ka pa rin. Paano kung nag-36 ulit? Panalo ka pa din, di ba? So, Ron Token, check natin. Ron Token, bumaba, no? Ang dami nagtatanong din sa atin nakaraan kung good to buy ba Ron Token. And 83 na ulit. Di ba? Dahil ang BTC biglang bumagsak, ang Ron Token nag-83 pesos, di ba? Ang daming nagtatanong diyan, ang daming nagsasabi kung pwede na bang bumili ng Ron. Ito, AXS 368. Ang maganda kasi sa AXS, mga lods, stake nyo. No? Stake nyo. Kung nag-stake kayo nung simula ng 200, 213, 220, 240. Diba? So ito, yung 368. Sa akin, AXS, sa sipag ng Axie Infinity, sabi ko nga, 75%, no, ng platform. Axie Infinity lang, hindi huminto, no, mag-build ng bear market, mga lodi. Diba? Dire-diretso sila, mga idol. Kaya kahit pa paano, tiwala ako sa token na to na hindi magda-drop to ng hindi sisisid to. No, hindi sisisid. Ron Token, naniniwala ako na hindi sisisid yan. Pero paunti-unti, syempre, pagdating ng bull market, yan. Pagdating ng bear market, makikita nyo yan na nakasale lahat yan. Di ba? Nakikita nyo yan na nakasale. Pero syempre, ingat lang. Tulad na sinabi ko ako, pagka bear market, doon lang ako tumitingin sa top 10 tokens, di ba? ADA, kung matagal ko na kayo subscriber, di ba? 13 pesos, sabi ko, bumili na ako. Dogecoin, 3.14, bumili na. Di ba? So, FTM, 16 pesos. Di ba? Tapos ano pa, XRP, lahat ng pinakita kong token, di ba? Halos lumipad niya Wala kang hindi lumipad. Ultimo SLP na sinabi ko, barya lang, di ba? Lumipad di ba? Kasi nga nakita natin yung bull at nakita natin yung bear. At high market cap sila. No? Kaya malaki yung chance ko. Ay malaki yung tiwala ko na lilipad diyan, mga lodi. No? So ako ready na ako sa bull. So meron akong ilang taon pa, no? 2 taon para paghandaan ng bear market, no? So aaralin ko 'yan kung ano yung mga pwedeng mangyari. Diba? So baka mamaya dito pala ako talaga super galing Diba? So yun lang sa ngayon, KGX, at magandang gabi sa inyong lahat. Ingat lang sa mga magti-trade ngayong araw na to. Saludo.